lahat ng suliranin ko, ikaw ang kalula. Sa puso ko, ikaw ang lalim. Tanihilo-ulo ko kay tanin. Sa luhin ko, ikaw ang lupa. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang kalula. Sa puso ko, ikaw ang lalim. Tanihilo-ulo ko kay tanin. Napakasarap ng tuloy sa kalulalo. Lahat ng layos ng tukoy natatatuan sa'yo. Napakasarap ng tuloy sa kalulalo. Wala nang alalahanin ka. Nakatanindan ang kondena. Lahat ka, lahat ka, lahat ikaw ang Diyos ay magpahala. Manuhin ko, ikaw ang lukas. Lahat ng suliranin ko, ikaw ang kalula. Sa puso ko, ikaw ang lalim. Tanihilo-ulo ko kay tanin. Napakasarap ng tuloy sa kalulalo. Lahat ng lalim ng tukoy natatatuan sa'yo. Napakasarap ng tuloy sa kalulalo. Wala nang aalalahanin ka. Nakatanindan ang kondena. Lahat ka, lahat ka, lahat ikaw ang Diyos ay magpahala. Napakasarap ng tuloy sa kalulalo. Lahat ng lalim ng tukoy natatatuan sa'yo. Napakasarap ng tuloy sa kalulalo. Wala nang aalalahanin ka. Napakasarap ng tuloy sa kalulalo. Lahat ng lalim ng tukoy natatatuan sa'yo. Napakasarap ng tuloy sa kalulalo. Wala nang aalalahanin ka. Nakatanindan ang kondena. Lahat ka,
at ngayon po ay isang magandang araw sa ating lahat. Saan man po kayo naroon sa Pilipinas, sa Luzon, Visaya at Mindanao. Kami po ay nanatati na isang magandang araw at nawa ay kayo po ay nasa kasayapaan. Ngayon po araw ay samahan niyo po kami sa ating gagawin pantalakay, panay-aral at salita ng ating Panginoon na ang ating pong pag-uusapan sa oras na ito ay meron sa kinalaman sa aklat ng Daniel at Apokalipsis. Ito po yung ating topic. Ano ba ang natitira? 3.5 years o 7 years? Yan po yung ating tatalakayin. Ano ba talaga ang natitira? 3 taon na yan, 3 taon at kalahati, o meron pa natitira na 7 taon. Yan. Kaya nalanda po yung ating pag-uusapan na yun, kaya sana ay nanatili po kayo na nanood dahil ito po ay nayakasahalagan ng ating Panginoon. At bago tayo mag-umpisa ay dinadatin po natin ang ating mga kaibigan dyan po sa Bulacan, sa Nueva Ecija, sa Pampanga at nandun sa Padilla at nandun po yung nandito sa Manila, sa Mindanao at saka sa Davao. Okay, dinadatin po natin na nawa ay naayos po kayong kalagayan. Okay, tayo po ay dumako sa ating pag-uusapan sa oras ito. Sa Bible po ay titignan po natin kung ano ba ang itinuturo ng Biblia tungkol sa natitira na 3 taon at kalahati. Kaya po natin ito tatalakayin dahil meron po kasi natuturo na yung natitira na lang ay 3 taon at kalahati na yan. Bakit? Kasi ayon sa kanila, yung daw 3 taon at kalahati ay nakonsulo na gamit na ni Jesus na siya ay nandito sa ibaba ng lupa. Kaya ang natitira ay 3 taon at kalahati na yan. Kaya ngayon ay titignan natin sa kasulatan kung ano sa talagaan nalinaw na itinuturo ng Biblia at siyempre, yung itinuturo din ng ating pinikilala na propeta sa huling na araw na walang iba kundi si Brother William Marion Branham. Yan. Okay, tingnan po natin. Kung tayo po ang nag-refer, wala tayong nakikita na nalinaw na eksakto na 3.5 years. Wala po. At wala din tayo nakikita na eksakto na 7 years. Pero, meron po silang dagit ang Biblia na 3 taon kalahati at 7 taon. Yan. Ngayon, saan na nanggaling yung tinutukoy na 3 taon at kalahati? Ito po ay nanggaling sa 7 taon. Yung 7 taon at sabihin natin niyan, ang kalahati po yan ay 3 taon at kalahati. Yan. Ngayon, yung 3.5 years, yung kalahati nito, ito ay tinatawag na panahon at kalahati ng panahon. Yan. Nakakatagdak po yan sa ating pinutang yung ano nito 32 lang sa kalendaryo po yan ng Hebreo. Hindi po sa kalendaryo ng Hebreo. Kasi bakit? Isa po kasi ang kalendaryo natin. Ang kalendaryo natin ay 131. Pero, ang calendar po ng Hebreo ay 129 days yan. 29 days. Kasi maraming hindi nakakaunawa. Kaya ang sinasama na, kinukwenta niya yung kalendaryo na Roman calendar, kasi isinusukas niya sa Gregorian calendar o Hebreo calendar. Nakaisa po yan. Bakit? Kasi
sa ating ang January 31 days. Sa Hebrew calendar, yung kalahati ng January at yung kalahati ng December, yan po ay buwan ng lipan. Yan yung buwan ng lipan. Kaya, nakaisa po kasi ang ating kalendaryo. Kaya yung kinukwenta nasisira kasi sa kalahati na yan, kasi ang pinagsasasayan niya, yung lunar calendar. Kaya nasisira yung kanyang calculation. Okay na yun, tingnan natin. Ano po ang tinutukoy na 3.5 years? Ito ay tinutukoy sa 32 months. Na ang ibig sabihin, ito po ay tinutundak ng 1,266 ayon sa Revelation 11. Yan. At sa Colossus 11. Nakikita po natin din yan. Ngayon, ang may interpretation nito, nakikita natin ay wala tayong nakikita na nila na eksakto. O kaya ay talagang naka-ano na sila, naka-check, wala ho. Ngayon, sa ating panahon, meron nakasabi na ang natin sila ito ay historical. Marami na tuturo. Ano yan historical? At yung isa naman, sinasabi nila, yun yung is pure. Hindi sa nangyayari. At yung isa naman, itinuturo ito ay symbolic. Ibig sabihin ng symbolic, meron kahulugan yan. So kung ating titingnan to, dito to sa Matthew 24, ang talata ay 25. Itinakalan ng Panginoon na katandasin ng Panginoon ay walang nakakaalam. Ito sabi niya. Sa Matthew 24, ang talata ay 35. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam. Sige nga, walang nakakaalam. Kahit ang anghel sa langit. Kahit ang anak, kundi ang anak nanay. O nakita ko ninyo? Wala nang nakakaalam Katandaan yung Panginoon Kaya nakikita natin, wala tayong nakikita eksakto. Pero, may tinutukoy. Ngayon, para kung naiintindihan natin, tayo po ay tutunta sa opinion o itinuturo ni Brother William Johnson. Sa itinuturo ni Brother Mahal, yung tinutukoy ko na 70 weeks of the year na kanya itinayarar, ito ay tinutukoy sa 7 taon. Ano po ang sabi ni Brother Mahal? Ang kanyang paniniwala ay 7 years. Yan, 7 taon. At ng 7 taon na yan, hindi po yan tinutukoy sa Hentil o sa Iglesia. Ano kung Mahal? Ito ay tinutukoy sa Lala Israel. Yan. Hindi sa Hentil. Hindi sa Nazarka na Hentil. Ngayon, para naintindihan natin, yung sa 70 weeks of the year, na tinutukoy sa 7 taon, para naintindihan natin, ayon sa isa, ang turo nila, yung 3 taon at kalahati, ito daw ay nakuha na ni Jesus. Kasi si Jesus, nilalito sa lupa, nilalukay itayanak ni Maria, hanggang lumaki, hanggang namatay, eksakto po yun. 3 taon at kalahati. Eksakto po yun. Pangalawa, ang huling 3 taon kalahati, hindi pa nangyayari. Okay, tingnan natin na. May sinusuko si Manirahan. Yung huli na natitirang 7 taon o 3 taon kalahati ay hindi pa raw nangyayari. Ano kay Manirahan? Ngayon, para naintindihan natin, ano kaya ang natitira na 3 taon at kalahati? Ito na ay 3.5 years o 7 years. Yan. Titignan po natin Iisa-isahin natin kung ano na talagaan, nalinaw at naliwanan na itinuturo ng Bible. Yan.
Okay, sinasabi natin si Pastor Cesar Zalzes Zalazan. Ayan, nananuntukan ng nakanantukan na yun sa ating ABN TV Studio. Yan. Okay, tayo na sa tuloy. Ang tinutukoy ko na 3 taon kalahati, ito po ay natatagpuan natin sa Revelation 11 na tumutukoy, tingnan natin okay, ito ay nung unang 3 taon kalahati, ito po yung uumpisahan ng 2 propeta na tinatawag na 2 puno ng unido. Ngayon, kung ang natitira na yan ay 3 taon kalahati at hindi 7 taon. Ulitin natin kung ang natitira na yan ay 3 taon at kalahati, hindi 7 taon. Kasi ang isa kasi ang itinuturo ng isa, hindi 3 taon na kalahati. Kasi ano yun yung ang tinutukoy na Great Tribulation. Kaya saka tayo kinuha, last year, ilagaw na tayo, kinuha na tayo sa lupa, dinala tayo sa itaas. Ngayon, ang tatasok na tayo sa 3 taon kalahati. Yan lasing si yan. Yan ay Great Tribulation. Kaya, nililitaw, ayon sa kanilang turo, 3 taon kalahati. Okay. O sige, kung sakali na 3 taon kalahati na yan, ito ang nilitaw na tanong. Sa noon ng 3 taon kalahati, sa paano natatawan yung 132,000 na nana-Israelita. O kung 3 taon kalahati na lang natin sila, sa paano yung tatawanin? Ang kanyang dador, yung 2 propeta, sila ang nalayaran. Yung mensahe natin ngayon, ito din ang dadali sa Israel. Nalayaran doon ang 2 propeta na unido. At tatatanggapin nila yun, 134,000. Ngayon, kung 3 taon kalahati, paano kakasalan? Kung yan tinutukoy na 3 taon kalahati na yan, Great Tribulation, paano sila nakakasalanan? Sa panahon iyan, noon na yung missile, na yung nuclear, ay nag-aanuhan na, nagsasampakan na. Paano ka nakakasalanan? Paano na maiipon ang 134,000? So, ibig sabihin, meron tinutukoy. Kapag tayo ay kinuha na, ito ay tumutukoy sa lipa 7 taon. Ano yan? 1 week. Yan. 1 week yan. 1 week. Isang linggo. At ito ay pinatunayan ni Brother William Lyon. Ano sa kanyang mensahe na Daniel 70 weeks na kanya itinuro noon 1961 o the 6th. Ang sabi niya, 7 weeks are determined upon the people. Ano kasi? 7 weeks pala Hindi 3.5 years ang sinabi ni Wajirahan. O, ngayon, pangalawa, ano kasi niya? Dito sa 1 week, ano kasi nito? So, kung sa 1 week, ay equivalent ay 7 years. Ano kasi? Yung daw tinutukoy na 1 week, ano sa paliwanag ng Wajirahan at ng Biblia, sa Daniel at sa Revelation ay tinutukoy sa 7 taon. Ibig sabihin, noon natin sila, hindi talaga 3.5 years, kundi 7 taon. 1 week. Yung kalahati yan, 3.5 years, tatasok na yung kapayapaan. Bakit? Kasi, ayon sa Revelation, itatayo ang third temple. Ayon sa Daniel at ayon sa Revelation. At dalawa, nakakaroon ng kapayapaan. Nakakasundutan lahat
naaayos ang lupa, natatayo na ng istruktura, na talagang walang nangyari. Talagang walang nangyari. Kasi bakit? Nakakaroon ng kasunduan. Yung tataparon na ay nananagitan. At nakakasunduin ang lahat ng nation, lahat ng relihiyon ay nakakaisahin ng ang pinanahan noong last 14, 15, noon nakaraan na taon. Naisang ko ninyo? Bakit? Ito ay nakasyado yan sa tunasuyaan unang 3.5 years. Ibig sabihin, sa kauna-unahan na 3.5 years ay katayataan. Katayataan muna. Pero, kasi ano yun, yung 1 week, ano kasi, yung 1 week ay tulutukoy sa 7 taon. Ibig sabihin, yung 1 week, yung kalahati yan ay 3.5 years. Doon sa kalahati na yan, sisirain ang kasunduan. Wow, sisirain ang kasunduan. At doon, tatapukan, Great Tribulation. Ito yun, pinakahuli na natin sila na 3.5 years. Yan po ang tamang explanation. Bakit? Kasi kung ang itinuturo na isa ay 3.5 years na yan, eto sa yun. Paano na iipon ang 132,000? Kaya naman sa yun. Paano na itatayo ang third censor? O paano? Ikaw na natatayo ka ng third censor sa Israel? Tapos, nilansan sa cancer, nuclear, saan ka nakakatayo? So, ibig sabihin, meron mo ng 3.5 years ulit. Tapos, another 3.5 years, kaya 1 week. Ibig sabihin, 7 taon. Okay, para naunawaan natin. Ano ka na nirahan? Dito sa kanyang mensahe na Daniel 7 to 1961. Ano ka nirahan? 1 week is 7 years. O sana itinuro ni Brother William Zohan. Ano kami? Yung sa 1 week ay equivalent ng 7 years. Ibig sabihin, yung tinutukoy na 70 weeks of the year ay tinutukoy sa 490 years. 490 years. 70 weeks. 490 years. Ibig sabihin, yung 490 years, gaano kahaba na panahon yan? Nasa ko niyo? At yung tinutukoy na 1 week ay tinutukoy sa 7 years. O, nakita ko niyo? Ngayon, inanhin natin sa literal. Ikaw na itatayo noon third censor, pinakamalaki yan. Sa noon ng 3 taon kalahati na literal. Ano yung templo na sinunod Ano kasi ito? Zindain niyo ang templo ito at ako'y itatayo sa ikatlong araw. Ano kasi yung nahulyo? Ikaw? Itatayo niya, kami itinayo namin ilanan 36 years. 36 years. Yung templo na malaki itinayo, ang tayo itinayo. Ang itatayo na yun, na napahula sa Daniel, at saan sa kanya ay mas malaki taon. Paano na itatayo ng 3 taon kalahati niya? Kung ang natitira ay literal na 3 taon sa 3 taon sa atin. Nakita ko niyo, kaya marami natuturo, hindi nila naiintindihan pag sinada kanila ang kasulatan ay literal kung sila ay nag-expect, nagtaliwanag. Ano kami? Yung 70 weeks ay equivalent ng 490 years. At yung tinutukoy na 1 week, equivalent ng 7 years. Ngayon, yung 7 years, yung kalahati yan, ano yun? 3.5 years. Yan. Ang linaw. Napakalinaw na itinuro ni Brother William Lyon Zohan. Okay, tingnan natin. Ang 70 weeks of the year, ito ay
sana kanila hulyo. Sana kanila hulyo. Sa Henter, pagka sila sa Henter, walang eksaktong time frame. Walang time frame. Ngayon, may natuturo kasi, itinuturo nila, ano na eka na yun, nakatasok na eka sa sandalin yun. Kaya yung isa, saka nakikita-kita, the learning drive. Kasi, nandun sila sa kanila. Ang paniniwala nila, sila ay nakatasok na, saan? Sa millennium, 1,000 years. Kung ikaw nakasasok yan, bakit ka ito nahahawakan? Kung hindi niya, sa pumasok ang 1,000 years, hindi ko na mahahawakan. Kasi bakit? Ang tinatahanan na, hindi na ito. Ang tinatahanan na ay seryosa ng daddy. Pinalitan natin nito na katawan, na isang katawan na hindi nasisira. Kaso kasabihin mo na, ang itinuturo nyo, kayo ay nandoon na sa millennium. Nahahawakan ka pa nahahawakan. Marami nagtuturo ganyan. Lalo sa mensahe. Ngayon, tandaan natin mga kaibigan, bago pumasok ang tinatawan na Great Tribulation, anong unang nauuna? Ang unang nauuna ay tag-araw. Yun nakasuna sa Unang Tesalonica 4, ang talata ay talatang 16. Basahin natin. Ano sabi rito? Talatang 16. Sapagkat sa Unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang dadaga na nakalani na may isang sigaw. Ano kasi? Ang Panginoon din daw ang dadaga na nakalani na may isang sigaw. Ano sigaw? Mensahe. Ano ang mensahe? Salita ng Diyos. Ano sabihin? Ang Panginoon ay nandito na sa ilalim ng lupa, pero hindi pa ito nakikita ng mga tao. Bakit? Kasi ang hinahanap nila nun, physical na anyo nito. Si Jesus, nandito na sa ilalim ng lupa, sa anyo ng mga salita ng Diyos, na nakatahan sa kanilang mga lingkod. Kaya sabi ng Panginoon, sa Lucas 10:16, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagsasakwil sa inyo ay ako ang isinasakwil. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nandito na siya sa ilalim ng lupa na nananahan sa kanyang mga totoong lingkod. Pangalawa, sapagkat ang Panginoon din ang dadaga na nakalani na may isang sigaw. Pangalawa, may tingin ng Arkanghel. Pangatlo, at may takakak ng Diyos. At ang namatay kay Kristo ay unang nabubuhay. Kaya sa 17, kung nagkagayon tayo na nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa anataas. Rapture. Utang, sanununin ang Panginoon sa hangin. At pag ganito'y, sapatayoon tayo ng pakailanman. Ano kasi? Darating daw ang Panginoon, una, sa pananalitan ng kanyang salita. Mensahe. Kaya na, saka kayo ay sinasanggi sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Ang sinasanggihan niyo, hindi yung tao na yun. Sino sinasanggihan niyo? Itinasakwil? Yung salita na nandun sa tao, na nagdadala ng salita. Kaya naman, darating pa saan? May tingin ng Arkanghel. Ano yung tingin? Katulad ng tingin na sinabi kay Lazaro, halika. Si Lazaro ay dumayon. Yun yung tingin. Na nagdasakit sa physical.
duduhanin ang nasa patay. At may takakak ng Diyos. Dahil sa to, ano yung takakak? Nalanin una ng takakak. Ito ay zera, hatulan, o kaya ano. Pero sinusukin nito, ito ay zinlaan. Kasi darating tayo sa oras nilang zinlaan. Kukuhanin ako ng nobya. Yan. Okay, ano kanilang nirahan? Dito sa kanyang mensahe na The Rapture 1965 na kanya itinuro noon December 4, 1965 sa Luna, Arizona. Kanya, the drive will be done before the tribulation period set in. O ano sa tandaan yan? Ang nobya, iglesia, ay nawawala. Bakit nawawala? Kasi ilalasa sila eh. Itatakas sila ng Diyos sa lupa. Dahil sa lutukan nila nuklear. Itatakas muna sila ng Panginoon. Dadali sa alapaas. Ang nobya ay nawawala. Na dado ng umpisa ang panahon ng kasinhatian. Kaya ang totoong nobya, hindi sila dadalas ng todo kahirapan. Kaya yan yung tao na nasa mensahe. Yung isa, itinasaswa niya yung mensahe. Ayaw naniwala. Hindi niya alam, yung mensahe na itinuro ni Zanirahan, oo nga, tatay na siya. Pero ang mensahe na yan ang duduhay sa mga tatay. Yan ang duduhay sa mga tao na nagdadala sa itaas. Hindi mensahe ni Jesus. Nasa Jesus, ng araw na yung kadahay. May tao na sinasabi ang Diyos, hindi pwede na kung tayo ay natalino na naranianan, ay, hindi ako naniniwala dyan, kasi bakit? Totoo na natin, si Tansi na namatay na. Tayong sinasabi. Pero, hindi natin pwede itandi yung sinabi sa Diyos. Ano kani? Brother John. Bakit? Kasi sinadirahan sa talagaan ng pasahero sa ikatitong anghel. Naikatong niyo? Siya yung tantitong anghel. At hindi natin pa pwede itandi. Dahil siya ang patutaran na nandun sa Revelation 10:7. Walang ibang tinutukoy doon na propeta kundi si Brother William Nalizahan. Okay, tingnan natin. Ano ang tinutukoy na 7 weeks? Yung 7 weeks na tinutukoy sa Daniel, 7 weeks of Daniel, ito ay allocation niya ng Tarakanaya Israel. Hindi ito sa Hentil. Marami kasi natuturo, akala nila yung tinutukoy na 7 weeks of Daniel ay kasama tayo. Hindi. Hindi tayo kasama nun. Yan ay tara na sa Naya Israel. Bakit? Kasi ang Israel, tatawagin dyan ay 134,000 taon. Totoo na yung 134,000 yan. Ang totoo yan, ang tatawagin dyan, aadit na yan, 2 milyon. Pero, ang totoo yan dyan, 134,000, yung totoo na luluhay at susunod sa kanita na yun. Ganun din sa panahon natin. Sa panahon natin, natakarami na tatakilala Kristiyano, anong dawa, 1 milyon. Kunyari, 1 milyon, kunyari. Yung na 1 milyon na yun, totoo, hindi, ang totoo na dyan, nasa 10,000 yan. O wala sa. Ganun din ang Israel. Yung 134,000, yung ang sukat ng bilang na itinakda ng Diyos. Pero, ang totoo, maraming tatawagin. Pero kakaunti ang pinili. Ganun din sa atin. Maraming tinawan, pero kakaunti ang pinili. O, naisaswa ninyo? Okay. Ano yung tinutukoy? Sa tumasukan, sa 20 weeks of the year, yung tinutukoy na 1 week, ang tanong, sino? Sino ang dadalitin doon? Ang dadalitin ng Diyos doon ay
noong dalawang propeta na tinutukoy sa Revelation 11. Tingnan natin. Apocalypse 11. Ito. Sa Revelation 11, nakain natin, talatang 3. At may itinagkaloon ako sa akin dalawang saksi. At sila'y nagsikitalhunan 1,200 at 60 araw. Ilakalit 1,266 na nararantayan na nanaktalakayo. Ano ito'y ang dalawang tunong uliso at ang dalawang kandelero na nakatayo sa harapan ng Panginoon na lupa. At kung nakain ng sinulan na sila'y itahanap ay atul ang lulanong sa kanilang hilin at lulanong sa kanilang may kaaway. At kung nakain ng sinulan na sila'y itatahanap ay kailangan namatay sa ganitong daraan. Okay, tingnan natin. Itong dalawang propeta na to, meron ito nasasabi katangyarihan. Natin itinakaloon ng Diyos. Halimbawa, sinalakay sila ng lahat ng mga tangke. Laser, mga daan-daan, taukan na mga sundalo, pulis. Ang ginagawa na nila, atul. Sasabihin nila, atul, lumanda ka. Sunod sila lahat, dahil nakatindi. Kaya kung ano yung sasabihin nila, nangyayari. Lahat kayo nasunod. Lahat yan, masusunod yan. Para sa ng Diyos, kung sila natin. Pero, sila ay may isinundo ng Diyos. Pero lahat na kanyang sinasalita ay nangyayari. Isusundo ng Diyos doon sa Israel. Dalawang propeta. Okay, tingnan natin. Paano natin hahatiin? Nung tinutukoy na 7 taon. Yung 7 taon na yan, ayon sa Daniel, ito ay tinutukoy sa 1 week. Then, paano natin hahatiin yan? Tingnan natin yung mensahe. Ano ka man lumahan sa kanyang mensahe na Daniel 7 weeks 1961. Ang kanila, sa kalagitnaan ng linggo. Ano kasi? 1 week. Nung sa kalagitnaan, sisirain ang titan. Ngayon, saan sila isang nila nagsusuno? Lalo sa loob ng mensahe. Hindi, ang nasisira eka, ano na yan, 3 taon kalahati. Kasi bakit nyo ang itinuturo? Kasi, hindi sila nagsasaka ng Daniel. Hindi sila nagsasaka ng Apocalypse. Kaya pagdating sa nahiwaga, na nananalig na araw, hindi nila alam kung ano. Bakit? Kasi, sa kanila kasi, kontento na sila na naniniwala ka Diyos. Naka-eko, naniniwala ka Diyos, okay na. Hindi nila alam, kasi sila ay hindi nakaunawa, wala din sila kaligtasan. Akala nila, nakananiniwala ka, okay na. Kasutunayan ko sa inyo. Yun na, totoon anak ng Diyos, itauunawa lahat. Tingnan natin ha. Kolosas 1, ang talata ay 26. Tingnan natin. 26. Naging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi dasatwas laloy itinahayag sa kanilang layazanar. Ano kani? Naging daw ang layahiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Pero, doon sa kanilang layatunay na lingkod ay itinauunawa. Kaso sasabihin natin ngayon, naka-eka tayo,
naniniwala ka na okay na yun. Naka-eka tayo kung nakampiyansa, okay na. Paano ka natutunta ka langit? Wala kang alam. Nasa tunsa ninyo? Tutunta ka na ka langit kung wala kang alam? Hindi ka tutunta nun. Kaya na dito sa lupa, itinuturo na. Ayon kay Mateo 28:20 na ituro ninyo sa kanila na kanilang dalatin. Paano na nakukulong ang salita ng Diyos kung hindi nyo alam? Kaya po nakikita niyo. Ako lang po kayo aalis at nagdinilan po ako ng isang awlitin at sa karaan po nito ay sandali tayo po ay nagdadali. Sandali kaya akin na kaya aalis sa kanila. Nagdinilan muna ako ng isang pasayaktas sa karaan po nito tayo po ay nito nagdadali. Isang mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Kunyari. At ako po ay nagme-may-ari ng Angkor International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya. At ako po ay dating OFW na 4 na taon po akong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Ang hangarin po namin ay makatulong po tayo sa ating maraming kababayan. Ang kailangan po namin ay mga kasambahay, domestic helpers po, na magtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang salary po nila ay $400. At ang kontrata po nila ay sa loob ng 2 taon. Wala po silang magagastos. Ulitin ko po, wala pong magagastos. Okay? At ang kanila pong pamasahe, kung saan po sila nanggaling, papa-aeroplano, barko, or bus, libre po yan. At pagdating po nila sa Maynila, kung wala po silang passport, ay papapasportan po natin sila. Ang kailangan po namin ay ang kanilang birth certificate, issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voter's ID, o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin papasportan yan. Pero bago po natin papasportan, ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical, outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation. Naka-aircon pa ho sila at libre po ang kanilang pagkain. Okay. At pag sila po ay nabisahan na at ready na po silang umalis, legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ho kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yung lang po. Maraming salamat po. Nagdadala sa ating pagsala ang NCN online at nandun tayo nagpatuloy. Nais ko nun nagdatiin si Pastor Cesar Dantes Daladan. Ayan, nanonood po sila at nandun si Fanny June Seguros de Dara at nandun si Pastor Nicolas Tornao. Tayo po ay live na napapanood dito po sa ating studio ang NCN TV online. Ang ating po tinatalakay ngayon ay ito yung topic natin. Ano ba ang natitira? Ang natitira ba ay 3.5 years na lang? O 7 taon pa? At mamaya, titignan natin kung ano yung
tatak ng hayop. Kasi nakalimutan na kayo pala ay may tatak na akala ninyo dahil kayo ay naniniwala sa Diyos, natuturo kayo sa salita ng Diyos, natuturo kayo, nananaral, ang isip ninyo, yung Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Pero ang hindi nyo alam, yung pala nasa inyo ay tatak na ng demonyo. Mamaya ko yan, nakikita natin yan, mamaya. Nakikita ko sa'yo, ano ba ang tatak ng demonyo? Okay, ano po ang natitira? 3 taon na, 3 taon kalahati, o 7 taon. Sa ating panahon kasi, ang nakakaalam na karamihan naniniwala sa Diyos, na nakakaalam sa Daniel, nagdadasal ng Daniel, at nagdadasal ng Revelation at Apocalypse. Ang nakakaalam nila, ang natitira na lang ay 3 taon at kalahati. Pero, ano na talaga? Ano na talaga ang natitira? 3 taon kalahati o 7 taon. Okay, tingnan natin ha. Ito po ang mga paliwanag na ating pinipinayang prosesa. Kasi ang salita ng Diyos, tandaan natin ha, para isaunawa ko sa inyo, ang salita ng Diyos, hindi natin ito nauunawaan. Kung ikaw ay pastor, apostol, evangelista, hindi na maiintindihan ang salita ng Diyos. Meron gagamitin ang Diyos na prosesa ayon sa anong prosese. Tulad na ang Panginoon Diyos walang gagawin kundi kanilang ihahayag ang kanilang lihim sa kanilang nalalingkod na mga prosesa. Ngayon, kung ikaw ay isang pastor, naniniwala ka kay Kristo, pero wala kang sinasaniwalaan prosesa, paano ka naging lingkod? Hindi naman tayo kakausapin ng Diyos kahit tayo ay kilala-kilala. Dahil ang Diyos, nakikipag-usap sa mga prosesa nun. Kaya yan may title ministry, meron gamit yan. Ang prosesa ang kinakausap ng Diyos. At yung prosesa, nagdirekta ito sa mga apostol, mga prosesa, at mga pasisyan, at mga evangelista, at mga pastor. Meron siyang gaytan-gaytan yan. Pero lahat yan, pantay-pantay ako sa noon. Okay, ganyan tayo. Ano ang natitira? Kaya ilahat na 3 taon kalahati o 7 taon. Okay. Ano ka natirahan? Dito sa kanyang mensahe na Daniel sa Genesis 19:61 na kanya itinuro. Ang sabi niya, in the middle of the week, he dreamt the covenant. Ano kasalanan yan? Siyempre, ano kaya, itatalo natin, sa kalagitnaan ng isang linggo, sisirain niya ang tikaw. Ano kami? Sa kalagitnaan dahil na ito 1 week. Ano ang 1 week? Ano sa Daniel? Ang 1 week, equivalent ng 7 taon. Yung kalahati ng 7 taon, ano yan? 3 taon at kalahati. 3 taon at kalahati. Ano kami? 7 taon. Ano kami? Doon sa isang linggo, na ang ino kami, 7 taon, tagdating na kalahati ay sisirain ang kasunduan. Tataan yan, ganito yan. Pagka ang mensahe na to, ay kinuha na ng Diyos tayo. Kinuha na. Ando na tayo sa langit. Diyos sa itaas. Naroon na tayo sa taas. Kinuha na tayo ni Kristo. Dumating yun, tag-agaw. Ayon sa unang Tesalonica 4, 16 at 17, tayo ay aagawin sa mga taas. Ngayon, isang mensahe, nag-uumpisa na yun, unang pinilihas niya sa Israel. Yan. Tatasukan, 1 week, 7 taon. Ibig sabihin, pagtasok ng 7 taon,
nagkakaroon muna sa una ng kasayataan. Kasayataan. Hindi kasi nakakasundo-sundo lahat. Nakakasundo-sundo lahat ng mga nakakaisay lahat ng mga relihiyon, lahat ng mga tanahalaan, nakakaroon ng isang napakatindi unity sa kakaisa. Naiisipin nila sila sa kanilang Diyos. Kasi bakit? Kasayataan eh. Wala na nag-aaway. Lahat nakakasundo. Lahat nag-uunawaan. Sayapa. At yung may nasira, ano kasadaka, wasak-wasak. Yun yung maitatayo. Kasi bakit? Natutulong-tulong ang bansa. Lahat na nawasak ng mga dirtin na bansa, ang natutulong-tulong sila sa nananahan na natondo para nila itayo at nakakaroon ng unity. Nakakaisa. Sa tanahalaan nakakaisa. Ngayon bansa nakakaisa. At lahat ng relihiyon nakakaisa din. Kasayataan. Ito yung unang 3.5 years. Para ano? Para natutan ang nakahula doon sa Daniel na itatayo ang third censor. Yung sayat ng templo ay itatayo doon sa Jerusalem. Ano yun? Kung ito ay Great Tribulation agad, saan na itatayo yun? Saan na nakakasunduan ng bansa? Ang daming tanong. Paano tatawagin ang 132,000 kung tatasok agad ang Great Tribulation? Yan ang hindi naiintindihan ng marami. Hindi nila alam, kapag tayo ay kinuha na, ang unang tatasok ng 3.5 years, kasayataan. Sa kakasundo. At kasabay nun, nung sinasay sa taas, yung 2% nalalaro sa Israel. Tinatawag ang mga Israel na natitira yung 132,000. Nakakaroon sila ng gawain. Nakatulad din natin sa noong ng 3.5 years. At kasabay nun, nakakasunduan na sa ang Roma, nila Israel, na nakita natin noong nakaraan 2023. Last 14 at 15 at 2024 pala. 2024, ano nangyari? Nakaroon ng one world religion. Sino-sino na doon? Ang Roma, ang Islam, ang Hudyo. Tatlong nalalaki ng religion sa doon sa Islam ay nagternahan na. Isang sa Hudyo. Sa Hudyo, isang one world religion. Nakaroon na ng one world religion. At ito ay itinatak na sa panahon iyon. Yan ay plano. Kasabay ng plano, nakakaroon ng sustainable plan. Ano ang sustainable plan? Pagdating ng 2029 o 2030, yan ang pinakalatinding dilubyo ang gagawin ng tao. Yung nakaraan na pandemic, trials na yun, trials. Pero saka nakuha na nasa information ng tao. Lahat, pinalakta nila ng information. Bakit? Kasi, dinaos na yun. Noon tinatawag ng Great Tribulation, walang nakakawala. Kaya kung ikaw naiiwas sa lupa, kawawa ka. Okay, ano yan? Yung 7 years, 7 taon, ang una ay kasayataan. Doon sa kalagitnaan ng 1 o 7 taon, sa lalapit na ang 3.5 years, kalahati, sisirain ng Roma ang kasunduan sa Mehudyo. Kasi bakit? Ang Mehudyo at Israel, naniniwala sa Roma. Kaya yan, sa kanakuha na ng Roma, ang lahat ng dito, ano nangyayari? Sisirain ang kasunduan. Kaya yan ang pera natin. Nakakaroon na ng isang pera. Ano yan? European money. Wala yung pera ang bansa natin, lahat iisa pera. Ang tawag na ay one world religion. Okay, yung kalahati ng 3.5 years,
ito yung tinatawag na Great Tribulation. Eto, dito pa yan. Pero, nakuha na tayo dito. Tantunasok ang 3.5 years na una, nakakaranas pa tayo dyan. Yan. Pero, doon din tayo kukuhanin. Tanda natin yung tunasok ang Great Tribulation. Kaya tayo hindi tayo nakakaranas ng Soldiers 1, hindi tayo nakakaranas yan. Wala siya tayo, okay. Para naintindihan natin, ang Iglesia sa ating panahon, walang eksaktong time frame. Walang eksakto. Kasi bakit? Meron kasi naniniwala na tayo daw ay tunasok na sa millennium. Kaya karamihan na yun, yung isang mesaktor, yung isang nananampataya, ano ang kanyang dahilan? The Lord is right. The Lord. Bakit the Lord? Kasi naniniwala sila, wala na sila kanyang sila. Sila ay tunasok na sa millennium. Millennium. 1,000 years. Dahil nun ay naninturo. Kasi bakit? Ang love sa sila ay wala itong time frame. Ayon sa itinuturo ni Brother William Lyon Johnson. At itinuturo silang Bible. Tuloy, tingnan natin. Para naintindihan natin, doon sa time na yan, ay kasabay yan, nakakaroon ng pagdating ang yung pinakahuling 3.5 years, Great Tribulation, dito, tatasok ang tatak ng hanilaw. Katulad na yun. Hindi na alam, nakaya ko na tatak na ng hanilaw. Ngayon tanong, ano ba ang tinutukoy na tatak na hanilaw? Okay, dahil ko sa liwanag, tingnan muna natin isa-isa unawa. Ang isa, naniniwala na ang tatak daw na hanilaw, kasandali ang araw, no? Sandali ang araw, no? Hindi sabihin ka, meron kang tatak na hanilaw kasi nasaya ka. At, nakikita sandali na? Ngayon, kung wala kang alam, ay oo, totoo yun. Kasi wala kang alam eh. Ang isa na lang, ang tinataniwala ang tatak na hanilaw, yun literal na itinatatak sa loob. 666. Marami naniniwala na ang tatak na hanilaw na ay naninturo, naningaral. Pero present totoo. Pero ang tanong, ano ba talaga ang tinutukoy na tatak na hanilaw na itinuturo ng Bible at itinuturo ni Brother William Lyon Johnson? Ano ang talagang tinutukoy na eksakto? Nasa eksakto. Hindi haka-haka. Hindi kuro-kuro. Tandaan natin, yung naning-aral, hindi tatak na hanilaw yan. Ang tawag din ay tarkadaya. Tarkadaya o tarkadihis. Ano ang tinutukoy na tatak na hanilaw? Ito, tingnan natin. Ang kanila ni Mahal sa kanyang lensahe ng The North of the Beast na kanya itinuro noon 1954, May 13. 1954. At ito ang nakikita natin ng Lennon City na 10.0.13. Ang sabi niya, the North of the Beast is the redemption of the Holy Ghost. Ano daw ang tatak na hanilaw? Ulitin ko na, the North of the Beast is the redemption of the Holy Ghost. Ano kasalanan yan? Ang tatak ng hanilaw ay ang tantanhi sa Espiritu Santo. Kahit pala ikaw ay naniniwala kay Kristo, pero kung ikaw pala ay wala kang tatak ng Diyos, ay ano na kayo? Tatak ng demonyo. Ngayon, ano ang tinutukoy na ang sabi nito? Ang tatak ng hanilaw ay ang tantanhi. Saan? Sa Espiritu Santo. Okay.
iisa-isahin natin ngayon. Titignan natin lahat na naniniwala sa Diyos. Iisa-isahin natin na Iglesia ni Cristo sa sinahon na Dorangin, Mesleya, na Dorangin, na Christian, na Pastor, na Sunday, iisa-isahin natin. Titignan natin na kung ikaw dami tatak ka na kaninaw. Titignan natin kung ano ang nakatatak sa'yo. Ang sabi dito sa Nagdadarahan, yung daw tatak na kaninaw, kasan sinandihan mo ang Espiritu Santo. O na yun, sasabihin ng isang doktor, ako naniniwala ako sa Espiritu Santo. Nararamdaman ko na sa akin. Kinakausap sa ko. Naka ko ng lalakad, kinakausap ako ng Panginoon. Isa na lang, ang sabi ng Panginoon, tutunta ako dito. Maraming na pastora, naniniwala na tunatahan sa kanila ang Diyos. Titignan natin kung totoo na meron sa Espiritu Santo. Titignan natin ngayon. Kung ikaw na halimbawa, ikaw ay isang pastor, naniniwala ka sa asan na akong Dinosaur. Naniniwala ka sa Dinosaur. At natuturo ka sila kanita ng Diyos. Siyempre, iisipin mo, meron kang Espiritu Santo. Bakit? Kasi naniniwala ka eh. Tapos, nagikatan na namin. Tapos, uliiwas ka sa nakakanad. Kasi ayaw ng Diyos. Siyempre, naniniwala ka. Meron kang Espiritu Santo. O sila, lahat na lang naniniwala. Yung nasa kinuhunan, naniniwala sila. Na anak ang tinakailan, demonyo, hindi. Yung na-Iglesia ni Cristo, naniniwala sila. Na anak ang tinakailan, demonyo, hindi. Ikaw na, naniniwala ka. Na anak ang tinakailan, demonyo, hindi rin. Dahil sa ko kung demonyo o Diyos. Ang nakasahal kayo. Sa ko kung ano. Ikaw ang nakakakita na yun. Kung ano ang nakasahal kayo. Demonyo ba? Tatak ng hayop o Espiritu ng Diyos. O, isa-isa natin. Dito sa Jawa, Kawan uno ang talagang Diyos. Dapat what? Ang lahat na sa kanila'y ng sitanda ay pinakaloodan nila sila ng karapatan na din naya anak ng Diyos. Sa nakasinsaday, ang naya nagsisasantalataya sa kanilang talala. Kaya, yung talata ito, inaalpin dito ng lahat na relihiyon, inaalpin ito ng lahat ng naya, isang uri ng paniniwala, tinanggap namin sa Kristo. Kaya kami ay anak na ng Diyos. Pero, ang hindi nila nakita, nila nakahuli. Ano ang nakahuli? Ulitin na natin. Sa nakasinsaday, ang naya nagsisantalataya. Saan? Sa kanilang tayanan. Meron sinukulat tayanan. Ano kaunsilayan ng tayanan? Ano kaunsilayan yan? O tingnan natin kung ano kaunsilayan. Punta tayo sa Jawa, dos, ang talata ay talatang 38. Titingnan natin kung sino ang totoong talanda ng Espiritu ng Diyos. 38. Jawa 38. 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, nayansisi kayo at nayantadautislo ang bawat isa sa inyo. Sa tayanan ni Jesus Christ, sa Kristo, sa ikatantatawan ng inyong nayakasalanan. At tatanggapin ninyo, ang Panginoon ng Espiritu Santo. No? Ano ang tatak na kaninaw? Nun daw, hindi tinanggap ang Espiritu Santo. Paano natatanggap? Tanda ikaw ay naniniwala kay Kristo? Hindi. Hindi nila natatanggap at naniniwala ka. Tanda ikaw sumatanggap? Tinatanggap nila Espiritu Santo? Hindi rin. Hindi rin.
Bakit? Nalinaw ang salit na sumampalataya kayo at nantadautismo kayo sa tayanan ni Jesus Christ. Saka kayo ang dinautusuhan sa tayanan ni Jesus Christ. Ano nangyayari? Saka itatapanoon sa inyo. Alin? Yung tayako ng Espiritu Santo. Anong tayako? Ito. Sa unang Juan 2:25. Unang Juan 2 ang talata ay 25. At ito ang tayako na kaniyang itinayako sa atin ay buhay na walang hanggan. Paano na nakukuha yung buhay na walang hanggan? Ang kanya sa Juan 1:12, diyan natin, lahat na sa kanya ay nakitanda, kinakaloodan ng karapatan naging anak ng Diyos. E sinilin kaloodan naging anak ng Diyos, pagdating sa Jawa 2:38, ito yung nila sa nantalataya at nantadautismo sa tayanan ng Jesus Christ. At lahat sa nantadautismo sa tayanan ng Jesus Christ, itinakaloon ang buhay na wala hanggan. Ano ang buhay na wala hanggan? Yan ang Diyos. Ano kami? Ang Diyos ay nalahal kayo. Yan, kayo. Kung ikaw ay isang pastor, ang dinagamit ng Diyos ito, kaya ng anak, ng Espiritu Santo, paano ko nakaroon ng buhay? Paano natanggap ang tatak ng Diyos? Hindi mo alam na kayo ay tatak tayo ng Diyos. Bakit? Kasi, lalim talagang talataya ang natanggap nyo. Na ang tinatawala, the mark of the beast. Nung hindi mo nakuha ng Espiritu ng Diyos. Ang tanong, kailan lalabas at nakikita ang tinutukoy na mark of the beast? Okay, kung ito kayo aalis at tayo po ay nagdadalik, kakaroon na ng isang awitin na kalahin. Ito po, nagdadalik ako ng isang awit ha? Awitin na kalahin. Kailan ka iniwanan niyo? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang hirap pinagdalhin? Anong problema ang hiniyan ng katulunan? Hina't wala, lahat ay hilig sa Kanya, kaya't wala nahanap, hindi tayo kailan ay hihiluin, at kailan lang palatayaan ng Diyos. Kailan ka iniwanan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Ano sakit ang hirap pinadalhin? Anong problema ang hiniyan ng katulunan? Hina't wala, lahat ay hilig sa Kanya, kaya't wala nahanap, hindi tayo kailan ay hihiluin, at palalayaan ng Diyos.
kanya, kaya't wala na hindi tayo kailan'y hihinuin at italalayaan ng Diyos. Hina't wala katayasaan at panalakan ay nananalig sa kanya. Landas natin ay kanya'y tutuwiin at italalayaan ng Diyos. nagsasalit sa ating pagsala ang NCM TV online na tayo ay narito sa Quezon City ang ating studio na narito ay inipon na sa tanaon. At nilagasin natin si Diaz Tansilan. Si Tansilan Diaz. Yan. At narito kay Ana Dolfaro. Sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon, ay sinasakit po natin na isang nanandang araw, nanandang hapon, nawa ay panain po ang pagpapala. At ganun din po ay sinasakit po natin si Atty. Zoe Lontin ngayon. Yan po ay aking kaibigan, isang lawyer, doktor, at economics, medical technologist, at isa rin yan po na doktor. Yan, takpan din po yan, isang bilis. Si Atty. Zoe Lontilayor, yan. Okay, tayo po ay nandali sa ating sinasalakay. Ang ating topic ngayon ay, ito, sakita natin. Yan. Ano daw ang nasisira? 3.5 years o 7 years? At ano ang tatak
ng hayop. Ayan, nandun na po tayo sa pinakahuli. Ano ang tatak ng hayop? Ayan, nandun na po tayo. Okay, sana po naintindihan natin, ng tatak ng hayop, nakita natin, ito daw ang hindi nakakuha ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung na tao na mali ang kanilang pinuntahan gawain. Mali ang napuntahan nila. Akala nila lahat ng natutunan doon na gawain, akala nila ay pare-pareho lang kay Kristo. Hindi nila alam, mas marami ang nila may tatak ng hayop. Ayon po sa Mateo 24, talata 4, ano kami doon? Kung ko sa kanya, ano kami sa Mateo 24, ang talata 4, hanggang talata 5. At sumunod si Jesus at sinabi sa kanya, nag-ingat kayo. Nag-ingat kayo. Na huwag kayo nainigaw. Niliman, kayo tinutukoy na niliman. Ito ay nataktor. Ito ay naglisya. Ito ay nagpapakilalan na tatanda sa iglesia. Nayayaran ang salita ng Diyos. Pero, mali ang itinuturo. Kaya sabi ko, sa salpat na rani, ang nakikita rito sa akin, kayanan. Ano kami? Naraniin ko ang tatarito sa aking kayanan. Hindi sabihin, yung kanyang dala-dala, ang itinuturo si Kristo din. Ang kanyang itinuturo, kalintasan din. Pero, mali. Ano kami? Sa salkat narani ang nakikita rito. Ano kami? Narani. Yung sa kanyang narani ay kakaunti. Kaya yan narani, kasi narani halimbawa. Yung may taktor. Meron kayo kakilala ng may taktor. 1,000 ang kakilala no. 1,000 kakilala yan. 1,000. Yung na 1,000 yan, totoo? Hindi. Ang sabi, narani ang sasabi ito. Na naya, gulaan. So, hindi sabihin, nung inyong kakilala na 1,000 na may taktor, baka ang totoo na dyan, wala tang 20. Wala tang 20. Mas marami ang naya, gulaan. Hindi sabihin, hindi lahat ng gawain, pupuntahan mo. Hindi lahat ng takto na napasakilala, kikilalanin mo. Hindi ko na nasakilala na tanda ka siya, naniniwala ka na. Hindi ko na malaki puntahan niya, naniniwala ka na. Hindi. Hindi ko no, naranis niya na followers o member, naniniwala ka na. Hindi. Kadalasan ng totoo, nasa kakaunti. Sabi ka na sa'yo, 1820, kung saan nagkakasison ang dalawa o tatlo, nagdoon ako sa bisaya. Kadalasan ang totoo, nasa kakaunti. Wala kang marami. O, sabi ko isang basahin. Nagtatapaan na ako. Bakit? Bakit? Karamihan. Kaya ang isa nananakay puntahan. Kaya ang isa maraming member na nakukuha. Bakit? Sila ay controlizer. Ang isang pastor, hindi yan yayanan kung yan ay tunatayo sa salita ng Diyos. Hindi yan yayanan kung yan ay nalilibigan sa salita ng Diyos. Ganon, bakit sila nanayanan? Sila ay naya controlizer. Controlizer. Kaya naman, sila ay hindi tumatayo sa salita ng Diyos. Kahit naniaran mo, welcome. Ang mahalaga, nanadali kayo. Bakit? Kapag nanadali kayo, mas malaki ang income. Kaya ano kami? Sa salkat, narani ang nakikita rito sa aking
kasalanan. Ibig sabihin, itong tinutukoy nito ay merong tataklan halinaw. Bakit? Wala silang espiritu ng Diyos. Kaya sila ay merong tataklan halinaw. Nasasaklanan lingkod ng Diyos. Nasasaklanan ng pastor. Nasasaklanan ng Biblia. Nasasaklanan ng natatanda sa Iglesia. Pero ano-ano sa kanila? Tatak ng halinaw. Bakit? Controller sila. Next, ano kanilang nirahan? Ang kanilang nirahan sa kanilang pahina Question and Answer 1964 na kanyang ipinalaran noon August 24. Ito ang kanya. The bride will not be here when the mark on the lips is still. Sa Tagalog, ano kanya sa Tagalog? Wala na. Wala na. Wala na ang noon niya. Kasal, isinatusan niya ang tatak ng halinaw. Tingnan sila, dalawang uri ang tatak ng halinaw, spiritual and literal. Sa spiritual, ito yun, hindi mo sinandag ang salita. Hindi mo sinandag ang lengkahe na yun. Anong lengkahe? Yung dala-dala ni Brother William Lyon Branham. Hindi mo sinaniwalaan. Bakit? Mas naniwala ka doon sa kakilala ng taktor eh. Ang kanyang taktor na kakilala, baka naniniwala niya, dalaan si Manhirahan. Naniwala ka. Yung pinaniwalaan mo, kasalanan. Yung pinaniwalaan mo, wala ng tao yan eh. Kasi naniwala ka sa kanya. Sa Manhirahan, ang dami nila sa totoo. Talagang sa totoo. Lahat na kalahula, lahat na kasinalita ay nakatotoo. Ano ang pinaniwalaan mo? Yung kakilala ng taktor, baka naniniwala na kay Manhirahan. Nasa niyo? Bakit sila ang nasasaklahan? Dahil hindi nila sinandag ang dala-dalan lengkahe ni Brother William Lyon Branham. Bakit? Ano nakaisahan ni Brother William Branham? Siya ang kahuli-hulihan lengkahero ng ikatitong anghero. Saan? Sa Revelation 10:7. Doon sa kanya, wala na kasunod. Na laser process. Dahil, ang nilitaw sa ating panahon ay time-torn ministry na. Time-torn ministry. Nila ang doktor, nila profesa, nila evangelista, nila doktor at nila Diyos. Nila kanoon, nila sa iisang katawan, iisang paniniwala, hindi hiwa-hiwalay. Ano ang sinuntahan mo? Yung pinapaniwalaan ng puso. Pero wala kinikilalang profeta. Na isa nila ang sinuntahan, evangelista. Dito ko na nila, nasasakilala sa daw ang puso ng Diyos. Sa daw yung evangelista. Nalalarakan nyo na ito. Na ang paniniwala, yung time-torn ministry, siya na lahat. Pero sila no, yung asawa, taktora. Yung isa ko niyo, kasando ang babae, ano kami? Hindi ko tinatahin-tulutan na ang babae ay nagturo. Kasi nasasakilala ko ng Diyos. Pero ang asawa, taktora ka. Hindi ko ng Diyos. Na ay isa pa, nilito na zinaan. Sinala natin, ano kasi nito? Sa unang Timoteo 2 ang talata ay 12. Ngunit, hindi ko tinatahintulot. Hindi ko itinatahintulot na ang babae ay nagturo. Nagkaroon ng tanuluno. Anong tanuluno? Pastora. Nayayasiwa. Tanuluno. Kasi nasasakilala. Siya daw ay sponsor ng Diyos. Siya daw ay evangelist.
Pero ang asawa, doktora. Paano ko sundo ng Diyos? Samantala sinusuwailo ang utos ng Diyos na hindi ko itinatahintulot na ang nagdadae ay natulog. Yung natulog ayaw eh. Na, nasalita na na ayaw eh. Nalutok natutulog. O ito tayo, isang talatata. Sa unang Korinto, 14, talatang 36 at 35. Ang nagdadae, ano kami? Ang nagdadae. Ulitin natin. Ayan, nakain nyo. Unang Korinto, 14, 34. Ito natin. Ang nagdadae ay nagsitahinik sa iglesia. Anong iglesia? Tanahunan, gawain. Tanahunan, talpanda. Tanahunan, teloke. Ano kasi? Ang nagdadae ay nagsitahinik sa iglesia. Sapagkat sila'y walang katahintulutan. Ano kasi? Walang katahintulutan. Layang salita. Yung nasalita ng tayo. Ayaw ng Diyos eh. Tapos ginawa na ng doktora, nagtutulong pa. Kundi sila'y tapakot, daya, lalan, ng sinapan nilang kautusan. Talatang 35. Bakit kaya ayaw ng Diyos? Hindi nyo na itatanong? Bakit ayaw ng Diyos na ang babae ay nanayaran ng salita ng Diyos? O kaya ay natuturo? O sasalitain nila ang salita ng Diyos para ipayara? Bakit ayaw? Tingnan natin. 35. At kung ibig nila na alalan ang anulang bagay ng tanong sila sa kanilang asawa sa bahay. Sa tangkat, nahalay. Ano kasi? Nahalay na ang isang babae ay nagsasalita sa iglesia. Tapos, naniniwala ka na ni inyong tindahan, nandyan ang Espiritu ng Diyos. Wala dyan ang Espiritu ng Diyos. Daan naman kadanda ang inyong pananagdahan. Daan ito na nakakaroon na isang emosyon na kayo ay nag-iiyak na, wala sa rin ang Diyos. Kahit anong emosyon na sana na nakakaramdam kayo na nasa inyo ang Diyos. Pero yan ay ipalalang emosyon. Na nadadala kayo ng awitan. Yung inaawit nyo ay nananalay, solemn. Kaya yung inyong puso, yung inyong kanilo ay nahahata. Kaya akala ninyo, kinakasihan kayo ng Diyos. Hanggang maya, luluha ka na, Lord. Salamat po Diyos. Hallelujah, hallelujah. Yan po ay ipalalang emosyon. Daan na kananda, daan na kaayos ang iyon, isinasanawa ng tatanda, yan ay wala pa rin kwenta sa harapan ng Diyos. Tingnan natin. Ito ang sabi sa Marcos 7, ang talata ay 7, hanggang talata 9. Ano kasi? Dapat walang kaduluhan ang tatanda nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinaka-aral na may utos na nasa. Ano ako yung aral? Sa amin, 20 sa dahil. Yung asawa ko eka, doktora. Pinaka-aral nila. Anong aral ng hindi nila? Ang babae ay hindi tinatahintulutan. Ano ang kanyang aral? Sa amin, 20. 20 ang babae nila. Ano kami?
Dasaswat walang kaduluhan ang tangkadlan nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral at utos ng tao. Ano utos ng tao? Sa amin, 20. 20 sa amin. Sa inyo, kasi 20. Sa kanya, 20. Bakit? Kasi yan, yung kinikilala nilang pastor, yung kinikilala nilang sandahan, hindi nila kinikilala ni Kristo yun. Na initasak ng demonyo. Uulitin ko, yan ang initasak ng halinaw. Dahil ang itinuturo nila, hindi aral ni Kristo. Talata 8. Linisan ninyo ang utos ng Diyos. At inyong pinaghahawakan ang panik-panik-panik na tao. Ano panik-panik-panik? Hindi, paanin takot, pwede. Ipinanin. Panik takot, paanin, pwede. Ipinanin. Sa amin, pwede. Ipinanin. Hanggang sa panik-panik. Sa kanila, pwede. Sa kanila, sila itutunta ko salita ng Diyos, pero ang tinuntahan niya at pinaniniwalaan yung kanya-kanya na pastor. Na ang itinuturo ay aral nila. Talata 9. Sinasabi nila sa kanya, totoong isinasakwir ninyo ang utos ng Diyos. Ano ibig sabihin sinasakwir? Ayaw taniwalaan. Ayaw tandatin. Ano pa? Ayaw sundin. Ano nakasunod sa nila? Ang babae ay hindi pinahihintalutan, itinakwir. Sa amin, 20. Nakasawa ko pastora eh. Kaso, andyan si kaya sa siya. Naisaswa niya yun? Kaso, natasakilanan pastor ng Diyos. Natasakilanan Jesus. Paano ka naging ng Diyos? Ang isang tunay na lingkod ng Diyos, ano itinuturo? Salita ng Diyos. Ano itinuturo mo? Yung asawa mo, 20. Tingnan niyo kung ang itinuturo mo, salita ng Diyos? Hindi. Kaya ano nangyayari? Ikaw ay nakakasala sa great tribulation. Naiiwan ka. Bakit? Kasi hindi mo sinusunod ang kanyang salita. Kaya ikaw ay nasasahanap. Kasi dyan, nasa kaninaw na itinuturo ng Biblia. Na ikaw ay wala kang kanalanan na ikaw pala ay napakatangyarihan ng Antikristo. Ano ang Antikristo? Nalamaling turo ng tao na kumukontra sa salita ng Diyos. Ang tawag niya ay Anti-Kristo. Ito kaya kalaban ng salita. Ano turo ng salita? Ang babae, hindi pwede nayaran, hindi pwede naturo, hindi pwede namitakora, kinontralo. Pwede. Ano tawag kayo? Antikristo. Ano kayo? Antikristo. Akala mo ang Antikristo nandun sa isang lugar. Hindi mo alam, ikaw na pala ang kumakatawan sa naya Antikristo. Ano ang Antikristo? Kalaban ng salita. Ano kayo kalaban? Kontra. Kinukontra ng salita. Ang kanyang salita. Ngunit, hindi ko itinasahintulot na ang babae ay naturo. Ano sila? Sa amin, itinasahintulot sa amin. Ano kinukontra, no? Ano tawag sa'yo? Anti-Kristo. So, nakikilala nila kung ano ang Antikristo. Yung Antikristo, kinukontra ang nakasunod ng Diyos. Kasi kinukontra, ano tawag? Antikristo. Yun lang sa kanyang dalang aral. Ano siya? Ang tawag sa kanya ay Ladaya. Then, dahil sa Ladaya, nangyayari, ano ulit tawag? Zulaan na siya. Zulaan. Nakukuha niyo? Ano sa kanya? Antikristo. Yun nangyayari sa kanya. Laki sa Antikristo.
Kasi nadaya siya. Nadaya siya, nasa kanya siya. Itinuturo niya siya. Ano sa kanya? Dahil itinuturo niya, pwede, ito na, ang tawag sa kanya ay dulaan. Ano ang nasa kanya? Tatlo. Antikristo, dulaan, at nadaya. Kasi nakikita niya kung ano-ano klaseng tao siya. Na hindi ko nakakita ng ibang tao na nadado. O kaya ay laging nananalangin. O kaya nasa kandait-nait. Nakasuot ng lahasa, ng babae. Akala nyo, anak na ng Diyos. Pero hindi nyo alam, anti-Kristo pala yun. Anti-Kristo, anti-Kristo. Yan. Okay, ano ka nanirahan? Sa Dalakot na Dis, 1954, May 13, niya, the Antichrist is a spirit. Sa kagayon, ang Antikristo ay isang espiritu. Ano sinuso ko yung espiritu? Nayanlaling araw. Nayanlaling turo. Sa mga kapatid, naniniwto na maraming tao ay akala nila sila ay anak na ng Diyos. Bakit? Kasi sila ay pumatanda. Sila ay umaasin ng gawain. Ang akala nila, kahit saan sila pumunta, pwede. Basta, meron silang ginagaluhan. Pero, wala sila kanalalanan, noon pala kanilang tinutuntahan, ginagaluhan, noon pala ang hahatak sa kanila, papunta saan? Sa impyerno. Ngayon, ito ko yung talata. At tayo po ay nagtatatok na. Ano ang sabi sa huling talata na ating sasapahin? Sa unang Juan 4, ang talata ay 1. Naya nilalahar. 1. Ulitin ko, naya unang Juan. Kaya ko, kayo meron tayo. Unang Juan 4, ang talata ay 1. Naya nilalahar. 1. Huwag kayong nasitaliwala sa bawat espiritu. Kundi inyong susukin ang naya espiritu kung sila'y sa Diyos. Ano kasi? Una huwag masuulo, naya nila lahat. Huwag kayong naniniwala sa bawat espiritu. Ano sinusukin ng espiritu? Naya tao na nagdadala ng salita ng Diyos. Ang isang tao na nakakakilalang worker, nagdadawa, pastor, bishop, o ano man yung kanyang pagkakakilala, ang tawag sa kanya ay naya espiritu. Bakit sila tinatawag na naya espiritu? Kasi ang kanyang dala-dala ay spiritual. Ano kasi? Naya nilalahar? Huwag kayong nakitaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong susukin. Paano ko susukin? Inyong susukin kung sila'y sa Diyos. Paano ko susukin? Ano nawa? Meron kang kakilala, nasakilala, taso! Ay, ako yan po sana, door again. Isa po ako ng sanawa. Nandito po ako sa inyo, iintay ko po kayo. Meron po kayong gawain na atin po kayo. Ngayon, usapain mo. Hindi na ka na ikaulatin. Pwede ka ulatin. Pero tingnan mo, sabi ng Bible, ang mga babae ay hindi pinahihintalutan na turo. Kaso yung ulatin ka, babae na tuturo? Hindi ito kagawain ng tayo. O, gano'n lang nalala. Sadukin mo, tingnan mo ko kanitanan. Kung sila na ay, sa Diyos. Ito yung panamin. Ito panamin na sa kanila. Pag ang kanyang ginagawa at tinataniwalaan ay kumukontra dito, ano yun? Na yung Antikristo. Tayo naman. Hindi na ko naulatin kasi bakit? Nag-aano kayo, naghahanap kayo katotohanan Pero, nagdadaka ka, tinitingnan mo. Tinitingnan mo sa yata. Alam ka na.
anyaya kayo. Ay, kaso, anyayahan po namin kayo. Meron po kami ano lang, naliit na gawain, patatayo lang. Yun lang. O sige, atin ako kung pasok na yung kayo. Ngayon, kanino, pastor, ano po ba ang dautok sa ninyo? Kami ko, ang dautok na namin. Sa kaya ng anak, at ng Espiritu. Nakita mo ko talata, Zawa 2:38 at Zawa 10:38, sa kaya ng Jesus Christ, at ang si Kristo to. Nakikita mo kung sila ba ay sa Diyos o hindi. Kaya naman, sabi mo, anyayahan po namin kayo, meron po kayo Lucas, Bible study. Ano ba kayo? Kami po, Christian or again. Meron ba kayong prosesa? Ay, wala po kayong prosesa. Wala na po yung panahon natin. At, hindi sa'yo ka Diyos. Nakita mo sa talata, Efeso 4 ang talata ay 11. At ang Diyos ay nanlagay ng ilang sa iglesia. Una-unay, nalaatoktor, kaya naman ay nalaprosesa. Paano yan? Walang prosesa. Diyan kaya, diyan sakla ang criteria. Diyan sakla. Ano kalit? Nayanahar. Huwag kayo nakitaniwala sa bawat espiritu. Susukin na sila. Ang sabihin na, kaya nagaya. Wala kasi nakita nyo, ang dala-dala, dahil doon. Kasi nakasuot ka ng tono, kaya ang sayaw na ay Christian to. Parang pastor to yun lang sa kaya, pastor to ako. Naniwala ka, bakit? Kasi, ang nakita no, dahil doon. Pero hindi mo alam, yung tayo pinakaukat mo ay isinuhula ng demonyo para ikaw ay inidaw. Nakikita sa nila na unawaan nyo? Okay, sana po ay 1-2 kayong nagaya. Kaya yan dito sa programa ng NGN TV online broadcast, araw-araw po yan ay tinatalakan natin ang layang araw, layang doktrina, layang paniniwala, para po tayo ay hindi nagkamali. Kaya kung kayo po ay nakatayo yan, ay pwede kayo tayo. O kung kayo, meron kayo nais na itatip, pwede natin itatip. Okay, maraming salamat po sa lahat ng sa atin po ay nanood. Dito po sa ating programa ang NGN TV online na kasantalaan po ng Diyos ang bawat isa. Ako po si Pastor Nelo Mercado, ang nagtuturo na may honor at layang doktrina. Isang mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Piñari. At ako po ay nagme-may-ari ng Angkor
International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya at ako po ay dating OFW na 4 na taon po akong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Ang hangarin po namin ay makatulong po tayo sa ating maraming kababayan. Ang kailangan po namin ay mga kasambahay, domestic helpers po, na magtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang salary po nila ay $400 at ang kontrata po nila ay sa loob ng 2 taon. Wala po silang magagastos. Ulitin ko po, wala pong magagastos. Okay? At ang kanila pong pamasahe, kung saan po sila nanggaling, papa-aeroplano, barko, or bus, libre po yan. At pagdating po nila sa Maynila, kung wala po silang passport, ay papapasportan po natin sila. Ang kailangan po namin ay ang kanilang birth certificate, issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voter's ID o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin papasportan yan. Pero bago po natin papasportan, ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical, outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation, naka-aircon pa ho sila, at libre po ang kanilang pagkain. Okay. At pag sila po ay nabisahan na, at ready na po silang umalis, legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ho kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yung lang po. Maraming salamat po.